kay Lord. Tumulit ako at nagtuturo para magamit po na mag-share po ng kanyang salita po. And bago po tayo tuloy ang start is, gusto po, samahan niyo po, or sama-sama po tayo manalangin po. Ito po ating ulo at tayo po kumikit. Yes, Lord, ito ang pagkain sa lahat. Maraming salamat po, Lord, sa kapag ito, Lord, na nandito po kami, Lord, na upang mag-aral po at mag-fellowship po. At magamit po yung mga talent po namin upang makitaas pa po, Lord, sa kapag po ito na pag-aaral po namin, Lord. Bigyan niyo po ang bawat sana knowledge at wisdom, Lord, at bilang ako po magbabahagi, Lord, itagawin po ako sa inyong likuran lang sa nakakilala, Lord, at kailangan po ang mataas, Lord, at maihayag po, Lord, sa hapon ito, Lord. Alam ko po, Lord, na hindi ko po kaya, pero Lord, alam ko kasama ko po kayo, Lord. At nawa ang bawat sa buhay matutunan at sa buhay po nila, Lord, ang aming pag-aaralan po, Lord, ng hapon, Lord. Tinataas ko po sa inyo ang aming pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay sa 1 John 4:8. Sabi po sa English po is, anyone who does not love does not know God, because God is love. And sa Tagalog po, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat Diyos ay pag-ibig. So, bago po tayo magtuloy-tuloy, may tanong po muna ako. Tayo po, bilang tao po, na nandito sa lupa po na nakikisalang po ako sa ibang tao. Ano po kaya yung mga words or phrases po na pag narinig natin, ay talagang mapapasabi po tayo na, ang sarap sa ears, mga ganun din po yung phrases po. Alam mo ba, sa mga student po, nakapasa ka ng exam, nakapasa ka ng quiz, grade 2nd year na lang, 14 na lang, tapos sa atin naman po mga working kung mga masasarap. May sweldo na, saduhan tayo, kung matatarap na regalo po. Pero bilang Christians naman po, ano po kaya yung words or phrase or sentence na pag narinig po natin ay talagang mapapasabi tayo ng masarap sa tenyo? Ito po, yung po title po natin. Which is yung God is love po. Kasi po, sabi po dito, yan, that is the most wonderful sentence ever written or spoken. We owe this great truth wholly to the Bible. Not merely announced in the Bible, it runs through the Bible. Ask me to put into one sentence what the Bible teaches, and this is the sentence. God is love. So, kung nilalagay daw po natin ang Bible or yung nilalagay ng Bible into one sentence, ano daw po mabubuo natin or masasummarize natin? God is love. So, since meron akong summary, wag na po tayo magpasa ng Bible. Ako na po. Pero po, parang syempre hindi po. So, dapat tayo, bilang alam natin, yung nilalagay ng Bible, which is God is love, dapat kailangan natin himay-himayin or in detail yung nilalagay ng Bible. Kung bakit ba nasabi na God is love, yung nilalagay ng Bible. Diba? So, ngayon po hapon, ano nga po ba yung pinakita or yung ginawa ng Lord para siya ay tawagin pag-ibig? So, po, lalapit tayo sa first point, which is how has God shown that He is love? Paano pinakita ng Diyos na siya ang pag-ibig? Sa ating first point, by creating us and the universe. Creation is an act of love. The story of creation in Genesis 1 is a love story. So, paano ba naipakita ng Lord yung kanyang pag-ibig? Una, dahil tinreate niya tayo. And doon pa lang nararamdaman mo na yung pag-ibig ng Lord para sa atin. Di ba? Kasi tinreate niya tayo. Siya yung lumikha sa atin. And nandito tayo ngayon, nakaupo, nakakapakinig dahil sa pag-ibig ng Diyos. And hindi lang po yun yung binigay ng Lord. Diba ka po? Tulad lang sa follow-up teaching number 2. O mga yun, sila nagturo nun. Okay, good. Doon po sa teaching, ang follow-up teaching number 2, meron po itong 6 point po na binanggit po. And gagawin ko po yun isa-isa. Yun po yung mga reasons
why God created us. Una po, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay para sa tao. 2. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. 3. Nilikha ng Diyos ang tao upang maging tagapamahala ng buong sanlibutan. 4. Nilikha ng Diyos ang tao upang itira sa paraiso. 5. Nilikha ng Diyos ang tao upang bigyan ng buhay na walang kamatayan. And lastly, 6. Nilikha ng Diyos ang tao upang makasama niya sa kanyang kaharian. So, doon pa lang po sa unang part na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay para sa tao. Doon pa lang mararamdaman mo na yung pag-ibig. Kasi, nilikha tayo ng Diyos nang hindi ka basta. Di ba, hindi naman po sinabi na, basta ang ginawa ng Lord ng tao sa kanyang mami, ganyan. Di ba, hindi naman po. Kumbaga, kinrehit niya tayo. Kawamis na niya nga, tapos provided pa lahat ng pangangailangan natin. Di ba? Kumbaga, God created us fully packaged na po. Full package. Lahat ng kailangan natin na po. And saan po natin makikita? Sa Genesis 1. Ano po ba lalo ng Genesis 1 doon sa the beginning? Di ba? Alam po yung in-state po doon yung nilikha ng Lord yung langit lupa, liwanag at dilim, na eventually tinawag po araw at gabi. And nandun din po yung kalawakan, kalagatan, and yung hayop at halaman. Na which is needs po natin. Opo. And may beneficio po sa atin. No po? So, doon pa lang sa dana na tayo. Dahil kinilig na tayo at kinilig niya yung universe which is na po provide ng maraming natin. And tulad na po dun sa point sa nabanggit ko from follow-up teaching number 2, nilikha niya tayo ng may purpose. Ano po ba yung nabanggit doon? Di ba, nilikha niya tayo na tayo yung mamamahala sa libutan, makakasama niya tayo sa kalangitan, kaharian, di ba po? So, dun sa purpose na yun, sino po nakikinabang? So, tayo din po, di ba? Tao din po yung nakikinabang. So, doon pa lang, naipakita na ng Panginoon kung gaano niya tayo kamahal at nasa yung pag-ibig. By showing or by creating us with purpose and providing all the right needs. So, next po is by punishing sin as soon as it entered the world. And ever since, God was sparing and, if need be, endless punishment of sin is because God is love. So, dito naman po, nung una ko pumbasa dito, ay talagang parang medyo, hindi ko po siya ma-get medyo. Diba? Kumabasahin ko po. Pero, yun nga po, dito po, pinapakita sa atin kung paano magbigay ng punishment ang Lord. So, sabi po dito, punishing sin as soon as it entered the world. So, kailan nga po ba ulit nagkaroon ng kasalanan ng tao? No? Kay Eva Canal po, ano po? And, dun po, sa nagkasala po sila, ano po yung sinabing punishment sa kanila ng Lord? Mamamatay sila. Pero doon po sa punishment na yun, na namatay po ba sila literally? Or nasaktan po ba sila? Hindi po, ano po. And isa pa sa punishment ng Lord is yung pinalayas sila sa halaman na nag-Lord po. Eh, ate siya paano nasabi, or paano naipakita ng Lord yung love niya kung binigyan niya ng punishment? Eh, di kayo, pag love mo yung isang tao, tapos nagkasala, tapos marunong ka pa, anong tendency nun? Hahayaan natin, palilipasin natin, o pagbibigyan na lang, ano po. Pero, iba yung way ng pagbibigay ng Lord sa atin ng love. Kasi binigyan niya tayo ng punishment. Which is, yung punishment na yun, ay may pag-ibig at dahil sa pag-ibig. Kasi yung punishment ni Lord is equivalent siya ng para tayong matuto. Kumbaga, pinalaya sila Eva at Adan kasi tuturuan sila ng Lord kung paano sila mamuhay sa mundo to. So, ganun ang pag-ibig ng Diyos. Sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng mga pagkakamali natin sa buhay, o mga decisions natin na mali, yung parusa ng Lord o yung punishment ng Lord is yung pagtuturo at pagbibigay sa atin ng liwanag para matutuhan natin yung tama at malakaran natin yung kalooban ng Diyos. Diba po? And ito yung punishment na tayo rin ang nakikinabang.
God. Bakit? Kasi nga po, di ba, natulog tayo, nade-develop tayo as a person, as a Christian, as a nilalang po, di ba po? Kasi may nagkakaroon tayo ng development. Kaya sabi po dito, endless punishment of sin is because God is love. And endless punishment is equals to endless pagtutuwid, at pagkatama ng Lord sa atin. So, tayo po, as tao din po na nakakaranas po ng mga pagsubok, siguro po nasabi na po natin yung mga phrases na, ayun, nagbabayad na ang Lord sa mga kasalanan, ganyan po, or ito na yung mabayaran sa mga mali ko na gawa, ganito, ganyan, di ba po? Wala lang na po ako magaling. Pero, hindi natin alam na may tinuturo lang ang Lord sa atin, di ba po? Na tumawag tayo sa Kanya at lumapit tayo sa Kanya. And tayo naman ay ibibigyan ni Lord yung pangangailangan natin bilang tao, di ba po? And yung minsan, yung sa tingin natin ay punishment, ay lesson para sa atin. So, minsan medyo may iba lang yung mindset na wala, punishment na yun, ganyan. Pero, magiging tinuturo lang pala. And, di ka nga po, lagi po natin sinasabi na, hindi ka mahal ng Lord kung hindi ka nakakaranas na pagtutuwid po. Ano po? Kaya mapalad po tayo, dahil kung nakakaranas man po tayo ng mga pagsubok sa buhay, bilang Christians, alam na natin yung reasons behind that. Di ba po? Na, mahal ako ng Lord, kaya ako nalalanasan to. So, alam na natin yung tinuturo ng Lord sa atin. Ano po? And, yung punishment na ibinibigay sa atin ni Lord is to show na mahal niya tayo at siya ang kanya. Mabilis na po ito. May tulog ko sinabi ko sa iyo. Number 3. By forgiving sin when it is repented of. Sabi po sa Isaiah 55:7, dapat ng talikuran ang mga gawain ng tao masama at dapat magbago ng pag-iisip ang tao ito. Sila'y dapat lumabalik at lumapit kay Yahweh upang makabulan. At mula sa Diyos, nakakamit nila ang kapatawaran. So, dahil pa mas pag-ibig ng Lord, kaya tayo ay pinatawad. Kung, may nakalagay po yun, kung tayo ay magre-repent or ano po, nakalimutan ko po yung Tagalog na natin. Yun po, magsisisi sa ating mga kasalanan. So, bilang Christians, hindi naman na dapat natin para abusuhin yung kabaitan at yung pag-ibig na rin. At yung paulit-ulit na pagpapatawad na rin. Ano po? Yung hindi yung magsasorry ka nga, uulit ka ulit, magsasorry ulit, tapos nalingat lang sila ng saglit, andun ka ulit sa paanohan, sa kamunduhan, or sa mga kasalanan. Hindi ka nga kung may example po doon na yung sa baboy mo, ano po? Meron ko po ng example na yun. Ano po ba characteristic ng baboy? Nakakain daw. Wala sumahin. Pero yung sa pagliligo niya po sa puti, ano po ugalan niya? Di ka mo yung pag inalis niya po, pinaligo ka, nilinis. Malinaglakan mo kayo. Andun ulit sa putikan, nagpapaligo-ligo. Di ba po? Tapos gano'n ulit gagawin nyo. Liliguan mo. Iiskisin nyo yung mga katawan. Tapos ano na lang sa puti. Ay talaga. Kaya sabi, huwag tayong huwag tayong maging huwag tayong maging katulad ng isang mamon. Ayan po pala. Hindi po pala maging katulad ng isang mamon. Ano po na, kung inalis na tayo ng Panginoon doon, ano dapat natin gawin? Eh di huwag nang balikan, huwag nang maligo sa puti. Kasi di ba, nakakasama ng paligo-ligo ng baboy palagi. Yung gapo, nakakabago. Kaya kung nahihingi na natin yung kapatawaran ngayon, at inalis na tayo ng Lord, at nakamta na natin yung kapatawaran from God, umalis na talaga tayo tuluyan. Dahil nakamta na natin yung forgiveness eh. And through that, nakamta na din natin yung pag-ibig ng Diyos kasi pinatawad na tayo. Ano English pala yun? Yun po, English lang po yun. And sabi din po dito, with the first pronouncing of doom upon Adam and Eve, there is also a message of mercy.
itama yung mali at gumawa ng tama. Ano po? And sa atin, dapat ganun din po tayo bilang Kristiyano. Since pinatawag na tayo ng God, ng Lord, and kung tutusin, hindi lang second chance yung binigay ng Lord, hindi many chances po. Ano po? Hindi na mabilang sa dalili kung ilang beses tayo binigyan ng Lord ng second chance para itama dun sa mali natin. And huwag natin hayaan masayang yung forgiveness na binigay ng Lord sa atin. Bagkus, kung nakakita na natin yun, kung pinatawag niya na tayo, dahil mahal niya tayo, dapat magbago din tayo fully. Dahil mahal natin siya. And number 4 po, by giving His Son to die in our place, this was the supreme manifestation of God's love. Sabi po sa 1 John 4:10, ang sabi po, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. At sa John 3:16 po, sapagkat ganito lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibigay niya ang kanyang buktong na anak o yung kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, pag po talaga yung John 3:16 na nakita nyo, automatic na kung mag-iisip natin, it's about God's love. Di ba po, makita po yun, ano po? Kasi, dito po talaga sa verse na po, pinakita ng Lord kung paano siya magmahal. Kung ano yung handa niyang gawin dahil sa pagmamahal niya sa atin. Di ba po? Ano po yung kaya niyang gawin? Yung talagang ginawa niya para sa akin dahil mahal niya tayo. Yun po yung isinakripisyo niya po yung anak niya para magabos tayo sa ating mga kasalanan. Na tayo naman gumawa. Na hindi naman si Jesus Christ yung gumawa. Di ba po? Kaya naman po. Pero, dahil sa pag-ibig na kaloob sa atin ng Lord, ginamit niya yung anak niya para magabos tayo sa mga kasalanan natin. And that is the greatest gift and indication kung gaano tayo mamahal ng Lord. And sabi din po dito, the measure of love is sacrifice, and God made an immeasurable sacrifice. So, naalala ko lang po na kabataan ko. Medyo, nung bago-bago pa lang po ako dito sa church ko, may devotion po kasi noon. And di ba kung pagbago-bago, parang pinapasok ko lang sa utak is, eto nga po John 3:16. Parang yun po yung inuulit-ulit about God's love, ganyan. And doon po sa devotion na yun, parang music ko ata yung devotion na yun. E di kayo pag-devotion ng music, ano pong bawal? Bawal maulit ang sagot, bawal ang gaya-gaya ang sagot. Eh, nasagot ko yung isasagot ko. Isasagot ko sa love is God. Ano nga po is, para sa'yo, ano ang pag-ibig? Eh, nasagot na yung isasagot kong love is God. Eh, di bawal na, kasi bawal gaya-gaya. Eh, di isip. Eh, ang mga sagot ko nun is, love is kind, love is patient, mayroon pa ang nagsagot, love is blind, mga ganyan po. Pero di ba, dahil alam ko na yung John 3:16, naalala ko yung ginawa ng Lord. Ano nga yung ginawa ng Lord? Kaya man tayo. Yun nga po yung pagsasakripisyo ng kanyang isa-isang anak. Ano po? And, doon na po, tunay nga na ipinakita ng Lord na ipapakita natin yung love natin sa isang tao, sa isang bagay, through sacrificing. Di ba po, tayo po, ano po bang may sinasacrifice natin ngayon? Dahil malaki ng Lord. Effort na mo yun, na mag-aral. Effort natin na umatin dito, pumunta, kahit makulimlim, ganyan, makulan. Di ba po? And doon natin ipapakita na love din natin ng Lord. Dahil, una niya tayo, inibig. And yun po. And now, naalala natin yung mga bagay na pinakita or ginawa or pinagawa ng Lord sa atin. Ano naman po yung duty natin as Christians na nakarinig na or nalaman na yung mga bagay na ginawa ng Lord para sa atin? Sabi, what is our duty? And sabi po, we see God is love. What is our duty in view of that great and glorious fact? Sabi ko sa 1,
Yan. To accept His love. There can be no greater sin than to despise or reject the love of God. There can be no clearer revelation of the utter darkness and wickedness of our hearts than to despise and reject the love of God. So, ngayon naipakita at naibigay na po ng Lord yung pag-ibig sa atin through yung mga nabanggit ko noon through creating us with purpose, through creating the universe, by providing all of our needs, di ba po? And by teaching us kung paano lumakad ng matuwid or yun nga po yung pagbibigay ng punishment sa atin para tayo matuto and yung pagpapatawad sa mga kasalanan natin and yung pagsasacrifice po ng kanyang anak. Since yun nga po, nalaman na po natin yun, ang dami lang po natin duty is to accept. Accept po natin yung ginawa ng Lord sa atin. And ang sabi din po doon, yung pag-despise and pag-reject sa love of God ay isang malaking kasalanan. And may naaalala na naman po ako. Dahil ako po madaming naaalala. Naalala ko yung isa ko napanood sa TikTok. Kasi manalo sa TikTok eh. TikTok po yun na may isang tao and nagtatanong siya sa nadaan or strangers kung naniniwala ba sila kay God. And throughout the video, siguro po mga 3 minutes long po yung video nila. And sa pagtatanong niya po sa mga taong dumadaan, ang mga sagot po nila is no. Di ba po nakakasal po doon? Kung hindi sila naniniwala sa Lord, it means hindi pa rin nila na-accept yung love ng God. Di ba po? And nakakalungkot po yun para sa ating mga Christians. Di ba po? And ano po yung mga pwede natin gawin? Or ano po yung dapat natin gawin? Since nalaman natin na madaming mga tao pa rin po yung hindi kumikilala, ganyan po. Di ba po? Bilang tayo nakatanggap na ng pag-ibig ng Diyos, iparamdam din natin sa kapwa natin yung pagmamahal na naramdaman natin na nagmula sa Lord. Di ba po? And paano mo natin yung gagawin? Sabi ko sa 2, we should return God's love with love. Sabi ko sa 1 John 4:19, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. So, mahalin po ba kapwa nyo? Ayun, sa ano na lang po pala tanong ko. Mahalin po ba katabi nyo? Okay, Alo, si Trisha, kumakain. Kumakain. Hindi kumakain, Chief. Dapat pa natin ang kapwa natin. Kasi, yung po yung pinaka-utos ng Lord, di ba po? Yung dalawang pinaka-importante yung utos ng Lord, which is yung una po is, mahalin. Mahalin ng Lord, ng buong puso, buong kaluluwa, buong sarili, buong buhay. And yung pangalawa po is, mahalin ang kapwa po na gaya na sa sarili. So, bilang tumanggap na ng pag-ibig mula sa Diyos, paano natin, kahit sa simpleng bagay, paano natin mapapadama o mapapakita sa ibang tao na mahal natin siya? Example po, alam mo magawa ng mabuti, ganyan, di ba po, yung mga example, yung pagtawag sa kanila, and pagtulong, ano po. Pero, ano po yung best way para makipakita natin na mahal natin sila? Share ang word of God. It is to share the gospel and to remind them na mahal sila ng Diyos. And, may isa na naman po ako naalala. Ang galing ito. Kung nakakit si Tatay Panto, natatanong, baka yung ibang yun po, hindi na po natanong. Tatay Panto po, Osman. Naalala ko lang po yung kanyang patotoo po nun. Big din po yun eh. Ang sabi niya, every time na bababa siya ng nasasakyan ng tricycle, hindi niya or never niya nakalitaan na sabihin dun sa driver na, mahal ka ng Diyos, God loves you, ay, Tagalog pa sa kapitan. Mahal ka ng Diyos, kapatid, mahal, ganun po. And yun po yung isa sa mga pinakatumatak na sinabi po ni Tatay Pan. Ano po? Si Tatay. Pero yun nga po, di ba kahit simpleng bagay na gano'n, sabihan mo na yung kapwa mo na, uy, alam mo ba, may nagmamahal sa'yo, si Lord, di ba? Si Lord, di ba? Hindi yung, uy, crush ka daw ni ganyan. Uy, crush ka daw ni ganyan. Yung bagay,
Dahil nagmamahal tayo o minamahal natin sila dahil una tayong minahal ng Diyos. And last po, ayan. And last po, surrender absolutely to Him. Kung talagang tinanggap na natin yung pag-ibig ng Diyos at kung mahal natin ang Lord, isurrender na natin yung buhay natin. Diba? Though alam natin na mahirap pa rin kasi nandito tayo sa mundo na nakakasalamuha pa rin tayo sa ibang tao, sa mga mundo na nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Pero, yung kumbaga yung eagerness lang natin o yung pag-try natin na makasunod at pag-surrender yung buhay. Di ba po? Isa na yun sa way na makipakita natin kay Lord na mahal din natin siya. Di ba po? And though mahirap po yun, I'm sorry, I will not English anymore. I'm sorry. Sabi ko po kasi mag-English po ako para maintindihan na po kahit pa paano. Pero nakalimutan ko. Pero ayun na po, kung talagang binago natin, if we really change our lives, tayo po ay pero pala sa English pag may problem. Pero kung talagang mahal natin siya, surrender na natin yung buhay. Hayaan natin na si Lord yung kumontrol at mag-handle ng life natin. Di ba po? And paano natin mapapakita na sinusurrender na natin? Ito po, example lang po ito. Di ba po yung nilagyan natin? Sa pagsasacrifice na, kaya nag-effort natin dito, yung pag-aaral natin ng music, ng pag-ministry natin, yung buhay, maliit o malaki, wala maliit o malaki sa pag-ministry na po. Di ba po? And isa yun sa way, para ipakita natin na unti-unti, though hindi fully, kundi unti-unti natin, itinatama yung buhay natin. And isusurrender yung life natin. And isa rin po sa mga or pinaka the best picture or the best way para maipakita natin na sinusurrender na natin yung life natin is yung binagong buhay. Ano po? Since andun na nga po tayo sa kung humingi tayo ng tawad or humingi tayo ng kapatawaran kay Lord, pinatawad na tayo. And yung binagong buhay, which is yung tinalikuran na natin yung mga kasalanan natin, yun yung pinaka the best example or best way para masabi natin na unti-unti kong sinusurrender ang life ko kayo, di ba? Unti-unti kong pinapagamit yung buhay ko kayo, di ba? And doon natin na ipapakita sa buhay natin na nasa atin na yung pag-ibig na yun